Ang palengke ng San Isidro ay tila isang malaking pugon na patuloy na nagbabaga sa ilalim ng tirik na araw. 11:00 pa lamang ng umaga, ngunit ang hangin ay malagkit at mabigat puno ng pinaghalong singaw ng kumukulong sinigang na baboy mantika mula sa piniritong isda at ang maasim na amoy ng pawis ng mga dumadaang kargador. Sa pinakamasikip na pasilyo ng pamilihan, matatagpuan ang maliit na karinderya ni Lola Rosario. Isang kubol itong gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, may mga mesang balot ng kupas na manipis na plastik at mga silyang nagkukulay-abo na sa dami ng mga nakaupo sa paglipas ng panahon. 72 taong gulang na si Rosario. Sa edad na ito, dapat sana ay nakaupo na lamang siya sa isang tumba-tumba habang nagpapahinga, ngunit ang realidad ng kanyang buhay ay malayo sa gayong ginhawa. Araw-araw, bago pa man sumilip ang unang liwanag ng araw, gising na siya. Ang kanyang mga kamay ay saksi sa pait at hirap ng kanyang mga dekada. Ang mga ugat nito ay umbok na umbok at tila mga sanga ng matandang puno, samantalang ang kanyang mga daliri ay puno ng kalyo mula sa walang katapusang paghihiwa, paglalaba at pagbubuhat ng mabibigat na kaldero. Wala siyang tigil sa paglipat mula sa nagbabagang kalan patungo sa mga customer. Kumuha siya ng isang malaking sandok ng mainit na sabaw at ibinuhos ito sa mangkok. Ang pawis ay walang patid sa pagtulo mula sa kanyang noo, pababa sa kanyang leeg, binabasa ang lumang bestida na nakapaloob sa isang kupas na apron. Kahit pa nananakit na ang kanyang mga tuhod at naninikip ang kanyang dibdib, sa tindi ng init, pinilit niyang ngumiti at iabot ang pagkain sa isang gutom na tricycle driver. Kailangan niyang kumita. Bawat sentimo ay mahalaga hindi para sa kanya, kundi para sa nag-iisang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. Mula sa likuran ng kusina, lumabas si Enzo bitbit ang isang balde ng malinis na tubig na panghugas. Sa unang tingin pa lamang iisipin ng sinuman na naligaw ang binatilyong ito sa magulong palengke. 18 taong gulang si Enzo, may katangkaran na hindi karaniwan sa mga kaedaran niya sa probinsya. Ang kanyang balat ay mas maputi, ang kanyang ilong ay matangos, ngunit ang pinakakapansin-pansin sa kanya ay ang kanyang mga mata. Mayroon itong mapusyaw na kulay ng kape na kapag tinamaan ng araw ay tila nagiging kulay pulot. Walang bakas sa mukha ni Enzo ang mga katangian ni Rosario at lalong walang bakas ni Roberto, ang lalaking nakilala ng lahat bilang anak ng matanda. Sa kabila ng kanyang pisikal na anyo, ang mga kilos ni Enzo ay hubog ng hirap. Walang pag-iinarte siyang nagpupunas ng mga maruruming mesa, nagliligpit ng mga pinagkainan at nag-aasikaso sa mga parokyano bago siya pumasok sa paaralan sa hapon. Mahal niya si Lola Rosario higit sa sarili niyang buhay. Ang matanda ang kanyang naging ama at ina mula pa noong siya ay isang sanggol na walang muwang. Pagsapit ng tanghali, lalong dumagsa ang mga tao. Ang ingay ng palengke ay nakakabingi, mga sigaw ng mga tindero, tawanan ng mga tambay at ugong ng mga dumadaang sasakyan. Dala-dala ni Rosario ang isang mataas na tumpok ng mga ginamit na platong porselana at mga basong babasagin. Mabigat ang mga ito, ngunit sanay na ang kanyang mga braso. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang paghakbang, isang kakaibang pag-ikot ang naramdaman niya sa kanyang sikmura. Tila biglang umurong ang dugo sa kanyang ulo. Nanlabo ang kanyang paningin at ang mga mukha ng mga tao sa kanyang paligid ay naging malabo at madilim. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Isang mabigat na pagbagsak ang yumanig sa kanilang pwesto nang mawalan ng malay ang matanda at bumagsak sa sementadong sahig. Kasunod nito ay ang sabay-sabay na pagliparan ng mga plato at baso. Ang mga porselana ay tumama sa matigas na semento at nagkadurog-durog sa libu-libong piraso, lumikha ng isang matalim at nakakabasag taingang ingay na pumatay
Sa ingay ng buong palengke, nahinto ang lahat ng kumakain. Ang ilan ay napatayo sa gulat habang ang iba ay nagunat lamang ng leeg upang tingnan kung ano ang nangyari. Nabitawan ni Enzo ang hawak niyang basahan. Ang kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang lalamunan nang makita ang matanda na nakabulagta sa sahig, napapaligiran ng mga basag na plato at natapong tirang pagkain. Mabilis siyang tumakbo, halos madulas sa natapong sabaw at lumuhod sa tabi ng kanyang lola. Wala siyang pakialam kung masugatan man ang kanyang mga tuhod sa bubog. Maingat niyang inangat ang ulo ni Rosario at ipinatong sa kanyang hita. Tinapik-tapik niya ang pisngi ng matanda habang pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. Paulit-ulit niyang tinatawag ang lola niya, pilit na ginigising ang natutulog nitong kamalayan. Ang mukha ng matanda ay namumutla at ang paghinga nito ay mababaw. Habang nagkakagulo ang ilan sa mga customer para kumuha ng tubig at pamaypay, isang figura ang dahan-dahang lumapit mula sa kabilang pwesto. Si Melissa. Siya ay isang tinderang nagbebenta ng isda, ngunit mas kilala sa buong barangay bilang pangunahing pinagmumulan ng lahat ng tsismis at paninira. May nakapaskil na mapangutyang ngiti sa kanyang mga labi habang nakapamewang siyang nakatingin sa nakakadurog na tagpo. Sa halip na tumulong, mas pinili ni Melissa na magsalita ng malakas upang marinig ng lahat ng nakapaligid. Walang pakundangan niyang sinabi na iyan ang napapala ng mga taong pinipilit pasanin ang mundong hindi naman sa kanila. Ayon sa kanya sariling katawan na ni Rosario ang bumibigay dahil sa sobrang pagbabanat ng buto para lamang buhayin ang isang apong hindi naman tiyak kung kaninong dugo nagmula. Ang kanyang tinig ay may halong pandidiri habang tinuturo ang anyo ni Enzo na halatang iba ang pinagmulan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Enzo na parang mga latigong may tinik. Matagal na siyang namumuhay sa ilalim ng mga makahulugang tingin at pasimpleng bulungan ng mga tao. Alam niya ang kwentong ipinagpapasapasahan kapag hindi sila nakatingin na ang kanyang amang si Roberto ay umalis dahil hindi nito matanggap na anak siya sa labas ng kanyang inang umabandona sa kanya. Ngunit ang marinig ang pang-insulto ng harap-harapan habang ang kanyang lola ay walang malay sa lapag ay nagpatikim sa kanya ng kakaibang antas ng poot. Dahan-dahang ipinatong ni Enzo ang ulo ng kanyang lola sa isang nakatuping malinis na apron. Tumayo siya at diretsong hinarap si Melissa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na gumawa ng pisikal na gulo. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga mata na nag-aapoy sa galit at isang boses na nakakapanindig balahibo sa sobrang lamig at talim. Sinabihan niya ang ginang na huwag pangunahan ang kanyang lola. Iginiit niya na walang sino man sa palengke ang may karapatang humusga sa mga sakripisyo ni Rosario dahil wala namang nag-abot sa kanila ng kahit isang bandehado ng kanin noong mga panahong wala silang makain. Idinagdag pa niya habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Melissa na mas mabuti pang isara na lamang nito ang kanyang bibig at asikasuhin ang mga langaw na nagpipiyesta sa kanyang paninda bago pa may makatikim ng kanyang galit. Napalunok si Melissa. Bahagya siyang napaatras dahil hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng tapang mula sa binatilyo na kadalasan ay yumuyuko lamang at nananahimik. Kahit pilit niyang itaas ang kanyang kilay upang magmukhang matapang, hindi niya naitago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Umalis siya habang bumubulong-bulong ng mga sumpa tungkol sa kawalan ng galang ng mga kabataan ngayon, ngunit hindi na siya sumubok pang lumapit. Bumalik ang atensyon ni Enzo sa kanyang lola nang marinig niyang umubo ito. Unti-unting iminulat ni Rosario ang kanyang mga mata. Puno ng pag-aalala at kalituhan ang mukha ng matanda nang makita ang mga taong nakapaligid at ang mga basag na plato sa sahig. Ang unang lumabas sa kanyang bibig
ay paghingi ng tawad sa mga customer dahil sa abalang kanyang idinulot. Hindi hinayaan ni Enzo na magsalita pa ang matanda. Binuhat niya ito nang dahan-dahan inaalalayan ang mabigat at nanginginig na katawan patungo sa isang bakanteng silya sa loob ng kusina kung saan may bentilador. Kumuha siya ng isang basong malamig na tubig at pinainom ito sa kanyang lola, saka kumuha ng malinis na basahan upang punasan ang pawis at dumi sa mukha nito. Habang pinagmamasdan ni Enzo ang nakapikit na lola, bumagsak ang kanyang tingin sa mga kamay nito. Ang mga kamay na naghugas ng libu-libong pinggan, nagmasa ng kilo-kilong harina at naglaban ng mga damit niya, simula noong siya ay sanggol pa lamang. Ang mga kamay na ito ang nag-iisang sandigan niya sa mundong pilit siyang itinataboy. Ngunit kasabay ng kanyang matinding pasasalamat ay isang mabigat na tanong na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Isang tanong na pilit ibinabaon ni Rosario sa limot. Habang nakikita ang patuloy na paghina ng katawan ng kanyang lola, hindi mapigilan ni Enzo na maramdaman ang bigat ng pagkakasala. Dahil ba sa kanyang pag-iral kaya naghihirap ng ganito ang matanda? Sino ba talaga ang babaeng nagluwal sa kanya at ano ang nangyari sa nakaraan upang maiwan siyang isang malaking pabigat sa buhay ng isang inosenteng matanda? Hindi alam ni Enzo, ngunit ang mga kasagutan sa kanyang mga tanong ay hindi na magtatagal sa dilim. Ang gabi ng katotohanan ay papalapit na at ito ay may dalang bagyo na yayanig sa natitirang pundasyon ng kanilang maliit na pamilya. Ang kinabukasan ay dumating na may dalang kakaibang bigat sa dibdib ni Enzo. Matapos ang insidente sa palengke, pinilit niyang pagpahingahin si Lola Rosario sa bahay. Hindi madali ang pagpigil sa matanda dahil sanay itong bumangon bago pa man pumutok ang araw upang maghanda ng mga sangkap para sa karinderya. Ngunit sa pagkakataong ito, nagmatigas si Enzo. Siya na ang nagluto ng almusal at nag-utos na huwag munang pupunta sa pwesto si Rosario hanggat hindi ito nakakapagpatingin sa doktor sa health center mamayang hapon. Habang nagpapahinga ang kanyang lola sa sala, pumasok si Enzo sa maliit at madilim na kwarto ng matanda. Kailangan niya ang kanyang orihinal na birth certificate para sa huling araw ng pagpasa ng mga requirements sa State College na nais niyang pasukan. Ang kwarto ni Rosario ay payak amoy ng pinaghalong alcampor, lumang kahoy at sampagwita. Sa isang sulok ay nakatayo ang isang luma at mabigat na aparador na gawa sa nara ang tanging natitirang piraso ng kasangkapan na nagpapaalala sa panahong hindi pa ganito kahirap ang kanilang buhay. Binuksan ni Enzo ang mga pinto ng aparador. Naghahalungkat siya sa ilalim ng mga nakatuping kumot, lumang mga tuwalya at mga damit na amoy aparador na umaasang makikita ang isang brown envelope na karaniwang pinaglalagyan ng mahahalagang dokumento. Habang pinapagpag niya ang isang tumpok ng mga lumang punda, nang unan, may naramdaman siyang matigas na bagay sa pinakailalim ng estante. Kumunot ang kanyang noo. Dahan-dahan niyang inalis ang mga punda at tumambad sa kanya ang isang lumang kahon ng biskwit. Ito ay gawa sa lata kinakalawang na sa mga gilid at ang kulay ng pintura nito ay kupas na dahil sa paglipas ng panahon. Ang nakakapagtaka ay ang mahigpit na pagkakabalot ng isang manipis na alambre sa paligid nito, tila sinadyang gawin upang matiyak na walang makakabukas o makakasilip sa nilalaman nito. Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Enzo. Sa 18 taon ng kanyang buhay, ngayon lamang niya nakita ang kahong ito. Alam niyang hindi ito ang karaniwang pinaglalagyan ng kanyang lola ng pera o resibo dahil palagi itong nakatago sa isang maliit na pitaka sa ilalim ng unan. Ang pagkakasarado ng kahon ay sumisigaw ng isang sikreto, isang bagay na pilit ibinabaon sa limot ngunit hindi magawang itapon ng tuluyan. Saglit siyang nag-alinlangan. Ang pagbukas nito ay isang malinaw na paglabag sa privacy ng babaeng nagpalaki sa kanya.
Ngunit ang mga mapangutyang salita ni Melissa kahapon sa palengke ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang mga katanungan tungkol sa kanyang sariling pagkatao, sa pagkakakilanlan ng kanyang ina, at ang dahilan kung bakit tila pinaparusahan ng kanyang lola sa pag-aalaga sa kanya ay tulad ng isang uhaw na nangangailangan ng patak ng tubig. Dahan-dahan, sinimulan niyang kalasin ang alambre. Mahirap itong tanggalin dahil nanigas na ito sa kalawang, kaya ginamit niya ang kanyang buong lakas at isang lumang pliers na nakita niya sa ibabaw ng lamesa. Nang tuluyan ng matanggal ang alambre, maingat niyang inangat ang takip ng kahon. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang amoy ng lumang papel, tuyong bulaklak, at isang pamilyar na pabango na hindi nagmula kay Rosario. Sa pinakaibabaw ng mga nakatuping papel ay may isang litratong nasa loob ng isang plastik na balot. Ang litrato ay luma na medyo naninilaw, ngunit ang pinakanakakagulat dito ay pinunit ito ng sadyain sa gitna. Kinuha ni Enzo ang 2 piraso at pinagdugtong sa kanyang palad. Sa kaliwang bahagi ay ang nakangiting mukha ni Roberto, ang kanyang ama. Pamilyar siya sa mukhang ito dahil may iilang larawan si Roberto sa kanilang sala. Isang lalaking may matipunong pangangatawan at maamong mga mata na kabaligtaran ng anyo ni Enzo. Ngunit ang nakapukaw ng atensyon niya ay ang babae sa kanang bahagi ng litrato. Isang babaeng hindi niya kailanman nakita kahit sa mga alaala ng kanyang kabataan. Maganda ito, may mahaba at itim na buhok na nakaalon sa balikat. May mga matatalim na mata na tila kayang tumagos sa sinumang tumingin sa kanya at mapupulang labi na bumubuo sa isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Suot nito ang isang puting damit na mukhang mamahalin na kahawak sa braso ni Roberto sa tila isang selebrasyon ng pag-iisang dibdib. Hindi mapigilan ni Enzo ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ito ang unang pagkakataon na nasilayan niya ang mukha ng babaeng tinatawag nilang lahat na kanyang ina. Ang babaeng naging sanhi ng lahat ng pait at tsismis sa kanilang paligid. Ibinaba niya ang litrato at tiningnan ang iba pang nilalaman ng kahon. Mayroong isang kumpol ng mga liham na nakatali ng isang manipis na laso. Ang mga sobre ay naninilaw na, ang ilan ay may mga mantsa ng tubig na tila na tuyong luha. Ang mga selyo ay nagpapakita na ang mga ito ay ipinadala mula sa iba't ibang probinsya mahigit 1 dekada na ang nakalilipas. Kinalag niya ang laso at binuksan ang unang sobre. Ang sulat kamay ay magulo at nanginginig. Hindi katulad ng maayos na pagsusulat ni Roberto na natatandaan niya sa mga lumang notebook na itinago ng kanyang lola. Binasa niya ang unang linya at ang mga salitang bumungad sa kanya ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Sa liham humihingi ng tawad si Roberto sa kanyang ina dahil hindi na siya makakauwi pa. Isinulat niya kung paano hindi niya kinakaya ang pagtingin sa bata. Bawat araw, isang batang nagpapaalala sa kanya ng pinakamasakit na pagtataksil na ginawa ng kanyang asawa. Ibinuhos ni Roberto ang kanyang pagdurusa kung paano gabi-gabi ay tila pinupunit ang kanyang puso tuwing nakikita niya ang batang may mga matang hindi sa kanya isang buhay na pruweba na ang babaeng mahal niya ay naghahanap ng ibang init ng katawan sa isang dayuhang hindi man lang nagabalang manindigan. Napatigil sa paghinga si Enzo. Ang mga salitang hindi ko anak at dayuhan ay naglalaro sa kanyang utak, bumabasag sa mga huling hibla ng katotohanang pinaniwalaan niya sa buong buhay niya. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa sa iba pang mga liham. Bawat pahina ay mas masakit kaysa sa nauna. Sa isa pang sulat nagmamakaawa si Roberto na dalhin ni Rosario ang bata sa bahay ampunan dahil hindi nararapat sa matanda na pasanin ang bungang kasalanan ni Patricia ang pangalan na ngayon lang nalaman ni Enzo ang babaeng ginamit lamang silang mag-ina at pagkatapos ay walang awang itinapon na parang basahan ng ipanganak ang bata. Natapos basahin ni Enzo ang huling liham,
Ibinaba niya ang mga papel sa sahig at napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang paningin ay nanlalabo hindi dahil sa luha, kundi dahil sa tindi ng sakit at pagkalito na sumasakop sa kanyang pagkatao. Kaya pala magaan ang loob ng mga tao na sabihan siyang pabigat. Kaya pala tinitiis ni Lola Rosario ang lahat ng pang-iinsulto sa palengke nang hindi sumasagot dahil alam ng matanda na may bahid ng katotohanan ang kanilang mga sinasabi. Siya ay anak sa labas, isang bunga ng pagtataksil, isang pagkakamali na sumira sa buhay ni Roberto at nagtulak kay Rosario sa walang hanggang pagdurusa. Ang kanyang refleksyon sa maliit na salamin sa ibabaw ng aparador ay tila nagbago. Hindi na niya nakikita ang isang mapagmahal na apo. Ang nakikita niya ay isang dayuhan, isang nilalang na may matatalim na tampok at mga matang kulay pulot na nagmula sa isang lalaking hindi man lang niya kilala, habang ang kanyang inang si Patricia ay ginamit siyang rason para iwan ang kanyang lola sa kawala. Maingat niyang ibinalik ang lahat sa loob ng kahon. Tinali niya itong muli gamit ang manipis na alambre, pinilit na ibalik ang lahat sa eksaktong porma kung paano niya ito natagpuan. Ipinasok niya ito pabalik sa ilalim ng mga kumot at isinara ang aparador. Lumabas siya ng kwarto na parang isang estatwa. Nakaupo pa rin sa sala si Lola Rosario, tahimik na nanonood ng isang lumang palabas sa maliit na telebisyon. Nang mapansin ng matanda ang kanyang apo, tinanong nito kung nakita na niya ang kanyang birth certificate. Hindi nakasagot agad si Enzo. Tiningnan niya ang mga kulubot at pagod na mukha ng kanyang lola. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magtanong kung bakit tinago ng matanda ang lahat ng ito sa kanya, kung bakit pinili pa rin siyang alagaan at mahalin nito, gayong siya ang naging dahilan ng pagkasira ng kanilang pamilya. Subalit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang hindi kaya ng puso ng matanda ang isang matinding komprontasyon sa mga sandaling ito. Huminga siya ng malalim pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses at sinabing hindi pa niya mahanap ang dokumento. Tinalikuran niya ang kanyang lola at nagkunyaring babalik sa paghahanap. Subalit sa loob-loob niya isang malamig at matigas na desisyon ang unti-unting nabubuo. Hindi na siya mananahimik. Hahanapin niya ang katotohanan at pagbabayarin niya ang babaeng naging sanhi ng lahat ng pagdurusa ng nag-iisang taong tunay na nagmahal sa kanya. Ilang araw matapos matuklasan ang kinalawang na kahon ng balikbayan, bumalik si Lola Rosario sa karinderya kahit pilit siyang pinipigilan ni Enzo. Ayon sa matanda, hindi sila pwedeng tumigil sa pagtitinda dahil malapit na ang bayaran ng matrikula at kuryente. Tahimik na sumunod si Enzo. Wala siyang binanggit tungkol sa mga liham na nabasa niya. Kinimkim niya ang bigat ng katotohanan sa kanyang dibdib habang patuloy na naghuhugas ng mga mantikaing plato at nagbubuhat ng kaldero sa ilalim ng nakakapasong araw ng palengke. Isang ordinaryong Martes iyon. Ang palengke ng San Isidro ay maingay at abala gaya ng dati. Nagtatawaran ang mga mamimili at tindera. Umaalingaw-ngaw ang pito ng mga traffic enforcer na pilit inaayos ang buhol-buhol na pila ng mga tricycle at ang amoy ng litsong manok ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, isang nakakabinging ugong ng makina ang umagaw sa atensyon ng lahat. Isang malaki itim at kumikinang na SUV ang marahas na pumasok sa makipot at maputik na kalsada ng palengke. Ang sasakyan ay tila isang estrangherong nilalang na napadpad sa maling mundo. Giniit nito ang daan, binubusinahan, ang mga nagkalat na kariton at mga naglalakad na mamimili na mabilis na nagsitabi upang hindi masagasaan. Tumigil ang makinis na sasakyan sa tapat mismo ng karinderya ni Lola Rosario nakaharang sa daanan ng mga tricycle. Bumaba ang bintana at sumilip ang isang driver na nakaputi, sinusuri ang paligid na tila naghahanap ng tiyak na lokasyon. Mula sa likurang upuan,
Bumukas ang pinto. Bumaba ang isang babae. Natahimik ang buong paligid ng karinderya. Ang mga kumakain ay napatigil sa pagsubo at maging si Melissa na nasa kabilang pwesto ay naiwang nakanganga habang hawak ang isang duguang isda. Ang babae ay tila lumabas mula sa pahina ng isang mamahaling magasin. Nakasuot siya ng isang manipis, ngunit eleganteng blusang sutla tinernuhan ng mahabang pantalon na halatang yari sa mamahaling tela. Ang kanyang sapatos na may mataas na takong ay bumaon ng bahagya sa putikang lupa ng palengke, ngunit tila wala siyang pakialam. Siya ay may mahaba, tuwid, at itim na buhok na sumasayaw sa ihip ng mainit na hangin. Suot niya ang isang malaking itim na salamin na nagtatago sa kalahati ng kanyang mukha. Nang mapansin niya ang amoy ng palengke, ang pinaghalong lansa ng isda, nabubulok na gulay at pawis, agad niyang tinakpan ang kanyang ilong gamit ang isang panyong puti at umarte ng tila na susuka. Si Patricia, kasalukuyang nagpupunas ng mesa si Enzo nang mapansin niya ang pagtigil ng sasakyan. Nagangat siya ng tingin at napako ang kanyang mga mata sa babae. Kahit nakasalamin ito at kahit 18 taon na ang lumipas mula ng kunan ang sadyang pinunit na litrato, sa loob ng kinakalawang na kahon, hindi niya maaaring makalimutan ang hugis ng mukhang iyon. Ang matalim na panga ang mapupulang labi at ang tindig na tila nagmamay-ari ng lahat ng kanyang inaapakan. Sa loob ng kusina, napatigil si Lola Rosario sa paghahalo ng kaldereta. Nabitawan niya ang malaking sandok na kahoy. Ang matanda ay tila naging isang estatwa ng yelo sa gitna ng nagbabagang init. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mga nanginginig na kamay ay automatikong napahawak sa gilid ng kalan upang hindi siya matumba. Tinanggal ni Patricia ang kanyang malaking salamin. Ang kanyang mga mata matatalim at mapanuri ay naglakbay sa kabuuan ng karinderya bago tuluyang dumapo sa figura ng matandang babae na nakatayo sa likod ng mga kaldero. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mapupulang labi, isang ngiting walang init, walang pangungulila, kundi puro kalkulasyon. Lumakad si Patricia palapit sa kainan, hindi pinapansin ng mga taong nakatingin sa kanya na parang nakakita ng multo. Tumigil siya sa harap ng mesa na pinupunasan ni Enzo. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang tingin mula kay Lola Rosario patungo sa binatilyong nasa kanyang harapan. Sinuri ni Patricia si Enzo mula ulo hanggang paa. Tiningnan niya ang mga gasgas sa braso ng binata, ang lumang t-shirt na may mantsa ng toyo at ang kupas na maong nito. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, napatigil si Patricia. Nakita niya ang mapusyaw na kulay ng kape sa mga mata ng binata, mga matang hindi nagmula sa kanya at lalong hindi kay Roberto. Mga matang nagmula kay Douglas, ang dayuhang nagbigay sa kanya ng lahat ng rangya sa buhay, ngunit naiwan ding may malaking patlang. Mas lumapad ang ngiti ni Patricia. Sa isang malambing ngunit artipisyal na tono, binanggit niya kung gaano nakalaki ang binata at kung paano ito nagmana sa kanyang mga mata. Sinabi niyang ang tagal na panahon ang lumipas at marami na siyang namiss. Ang boses nito ay parang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Walang sino man sa paligid ang nangahas na magsalita. Maging si Melissa ay tahimik na nakikinig sa gilid, pilit na iniintindi ang kaganapan. Hindi gumalaw si Enzo. Ang basahan sa kanyang kamay ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa tumulo ang maruming tubig mula rito. Tinitigan niya si Patricia, taglay ang parehong matalim na tingin na ginamit niya kay Melissa noong isang araw. Walang bakas ng pagkamangha, walang tuwa, at lalong walang pananabik sa kanyang mukha. Tanging malamig na puot. Bago pa man makasagot si Enzo, dahan-dahang lumabas si Lola Rosario mula sa kusina. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at mabagal. Pinahid niya ang kanyang pawisang mga kamay sa kanyang apron at humarap sa babaeng nanira ng buhay ng kanyang anak na si Roberto. Tinanong ni Rosario kung ano ang ginagawa nito rito. Ang boses ng matanda ay mahina.
Ngunit may diin puno ng pagod ng 18 taong paghihintay at pagdurusa. Tiningnan ni Patricia si Rosario nang mula ulo hanggang paa na tila sinusuri ang kalagayan ng matanda. Sa isang mapagmalaking himig, sinabi ni Patricia na naroon siya para kunin ang nararapat sa kanya. Ipinagmalaki niyang hindi na niya kayang tiisin na makita ang kanyang anak na nabubulok sa ganitong klaseng lugar at nagbabanat ng buto para lamang may makain gayong may magandang buhay na naghihintay para rito. Ang mga salitang yon ay parang lason na kumalat sa hangin. Humarap si Enzo kay Patricia. Sa isang boses na hindi nanginginig, sinabihan niya itong umalis. Sinabi niyang walang anak na naghihintay sa kanya sa lugar na ito at malinaw na nagkakamali siya ng pinuntahan. Nawala ang ngiti sa labi ni Patricia. Ang kanyang mukha ay nag-iba, naging mas matigas at malamig. Tinitigan niya si Enzo, sinusukat ang tigas ng ulo ng binata. Hindi siya nasindak. Sa halip mas tila natuwa siya sa nakitang palaban na ugali nito. Sinabi niya na naiintindihan niyang galit ito dahil sa matagal niyang pagkawala. Ngunit iginiit niya na nandito siya para itama ang lahat at bibigyan niya ito ng buhay na hindi kailanman maibibigay ni Rosario. Binuksan ni Patricia ang kanyang mamahaling bag at naglabas ng isang makapal na sobre. Ibinagsak niya ito sa mesang katatapos lamang punasan ni Enzo. Ang sobre ay bahagyang bumukas, nagpakita ng makapal na bundle ng mga 1,000 piso. Itinuro ni Patricia ang pera at sinabing iyon ay pambayad para sa lahat ng taon na inalagaan ni Rosario ang binata. Idinagdag pa niyang ito na ang huling pagkakataon na makikita nilang dalawa ang isa't isa dahil bukas na bukas ay aalis na sila patungong Maynila upang ayusin ang mga papeles ni Enzo. Nanigas si Lola Rosario. Ang kanyang mga mata ay napako sa pera na nasa ibabaw ng mesa, ang perang sapat na sana upang ipagamot ang kanyang sumasakit na katawan at ipaayos ang kanilang tumutulong bubong. Ngunit sa halip na matuwa, nakaramdam siya ng matinding pandidiri. Ang perang yon ay katumbas ng pagbili sa kanyang apo sa buhay na itinaguyod niya gamit ang dugo at pawis. Bago pa man makapagsalita ang matanda, mabilis na kumilos si Enzo. Kinuha niya ang sobre mula sa mesa. Nag-angat ng kilay si Patricia, inaasahang tatanggapin ng binata ang alok. Ngunit sa halip na itago ang pera, inihagis ito ni Enzo ng buong lakas pabalik sa mukha ni Patricia. Nagkalat ang mga 1,000 pisong papel sa hangin, bumagsak sa maputik na sahig, sa mga basang mesa at sa paanan ng mga nagulat na tambay. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw mula sa mga nakasaksi. Nanlaki ang mga mata ni Patricia, hindi makapaniwala sa ginawa ng binata. Ang kanyang mukha ay namula sa pinaghalong galit at hiya. Lumapit si Enzo kay Patricia hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Sa isang boses na kasing lamig ng yelo, sinabi niya na maaari nitong pulutin ang kanyang basura at umalis dahil hindi nabibili ng pera ang mga taon na iniwan niya silang nagugutom at lalong hindi mabibili ng pera ang kanyang katapatan sa nag-iisang babaeng itinuturing niyang ina. Itinuro ni Enzo ang direksyon pabalik sa naghihintay na SUV. Nanginginig ang mga labi ni Patricia sa galit. Tiningnan niya si Enzo, pagkatapos ay si Rosario. At sa huli ay ang mga nagkalat na pera sa putik. Walang sino man sa palengke ang nagtangkang pulutin ang mga pera. Lahat ay nakatitig lamang sa kanya nang may halong paghusga at pagkasuklam. Pabagsak na isinuot muli ni Patricia ang kanyang salamin. Sa isang matalim na boses, sinabi niya na hindi pa sila tapos at hindi siya aalis hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang pakay. Tinalikuran niya ang maglola, maingat na iniiwasan ang mga nakakalat na pera at mabilis na sumakay pabalik sa kanyang sasakyan. Umarangkada ang itim na SUV, nag-iwan ng makapal na usok at tumalsik na putik sa daan. Naiwan si Enzo na nakatayo ang dibdib, ay mabilis na tumataas at bumababa. Lumingon siya kay Lola Rosario
na ngayon ay tahimik na lumuluha habang nakahawak pa rin sa gilid ng kalan. Nilapitan niya ang matanda at mahigpit itong niyakap, hindi alintana ang nanonood na mga tao. Sa yakap na yon, isang tahimik na pangako ang nabuo sa isipan ni Enzo. Hinding-hindi niya papayagang kunin siya ng estrangherang yon kahit paano ang mangyari. Matapos ang iskandalo sa palengke, ang maliit na bayan ng San Isidro ay mabilis na nabalot ng usap-usapan. Sa loob lamang ng magdamag, naging pangunahing laman ng mga tsismis sa bawat kanto, ang pagbabalik ng inang ng iwan at ang pagsaboy ng pera sa putikan ni Enzo. Hindi rin napigilan ang pagkalat ng balita tungkol sa ginawang pag-upa ni Patricia sa pinakamahal at nag-iisang air-conditioned na hotel sa Kabayanan. Malinaw na hindi niya planong sumuko. Kinabukasan, naging kapansin-pansin ang pagbabago sa ihip ng hangin sa karinderya. Ang mga suki ni Lola Rosario ay patuloy pa rin sa pagtangkilik ng kanyang mga lutong ulam, ngunit hindi na nawawala ang mga matang palihim na sumusulyap at mga bulong na sadyang pinaririnig. Sa kabilang pwesto, si Melissa ay walang tigil sa pagdaldal habang nagkakaliskis ng isda. Nakapaligid sa kanya ang 3 iba pang tindera, nakikinig na tila mga uhaw na uhaw sa pinakabagong balita. Ikinukwento niya kung paanong nasayang ang libo-libong pisong ibinalibag ni Enzo sa putik. Ayon sa kanya, masyadong mapagmataas ang maglola, lalo na si Rosario, na ayaw daw pakawalan ng apo dahil natatakot itong mawala ng katuwang sa pagbubuhat ng mga kaldero. Ang kanyang tinig ay may halong pangungutya nang sabihin niyang kung siya ang nasa posisyon ni Enzo, matagal na siyang sumama sa kanyang mayamang ina upang makatakas sa amoy ng malansang palengke. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Melissa ay tumutusok sa pandinig ni Enzo habang naghuhugas siya ng mga pinggan sa likod. Nakakuyom ang kanyang mga panga. Nakikita niya ang unti-unting pagyuko ng balikat ni Lola Rosario tuwing naririnig nito ang mga pasimpleng parinig. Ang hiya o hiya sa kulturang kinagisnan nila ay tila isang mabigat na batong idinadagdag sa matanda, ang pampublikong panghuhusga na siya ay isang makasariling lola na pinipigilan ang pag-asenso ng kanyang apo dahil sa sariling kapakinabangan. Bago mag-alas 12, muling huminto ang pamilyar na itim na SUV sa tapat ng palengke. Ngunit sa halip na pumarada, nang paharang dahan-dahang bumaba si Patricia nang may ibang diskarte. Wala na ang malaking salamin na nagtatago sa kanyang mukha. Suot niya ngayon ay isang mas simpleng bestida na kahit mamahalin ay hindi kasing garbo ng suot niya kahapon. May bitbit siyang 2 malalaking paper bag na may nakalimbag na pangalan ng sikat na tatak ng sapatos at electronic gadgets. Naglakad siya patungo sa karinderya nang may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Tumigil ang mga tao sa paligid. Binaliwalan niya ang amoy ng palengke at nagdire-diretso sa mesang pinupunasan ni Enzo. Inilapag niya ang mga paper bag sa ibabaw ng mesa. Hinarap niya si Enzo at sinabing naisip niyang baka masyado siyang naging pabigla-bigla kahapon. Ipinakita niya ang loob ng unang paper bag, isang kahon ng pinakabagong modelo ng iPhone na halos kasing halaga ng ilang buwang kita ng karinderya. Sa ikalawang paper bag ay inilabas niya ang isang pares ng puting rubber shoes na madalas lamang makita ni Enzo sa mga patalastas sa telebisyon. Sa isang malambing at nagmamakaawang boses, sinabi ni Patricia na binili niya ang mga ito dahil alam niyang matagal nang gusto ng mga kabataang tulad niya ang mga ganoong gamit. Idinagdag pa niyang wala siyang masamang intensyon, kundi ang bumawi lamang sa mga panahong wala siya upang maranasan ni Enzo ang buhay na nararapat para sa kanya, malayo sa hirap, malayo sa paghuhugas ng pinggan, at malayo sa kawalan ng katiyakan. Nanatiling tahimik si Lola Rosario sa kusina. Nakatalikod siya ngunit halatang nanginginig ang kanyang balikat habang patuloy na naghahalo ng sabaw. Hindi siya humarap marahil dahil natatakot siyang makita ang pagningning ng mga mata ng kanyang apo
sa harap ng mga mamahaling bagay na kailanman ay hindi niya maibibigay. Tinitigan ni Enzo ang mga gamit sa mesa. Ang iPhone na kumikinang sa loob ng kahon nito. Ang puting sapatos na walang kahit anong dumi. Ilang saglit din siyang nakatitig sa mga ito. Walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Napangiti si Patricia, inakalang tuluyan na niyang nakuha ang atensyon ng binata. Itinulak niya ng bahagya ang mga paper bag palapit kay Enzo habang nagsasalita tungkol sa pag-aaral nito sa pinakamagandang unibersidad sa Maynila na hindi na niya kailangang mag-alala sa matrikula, sa pamasahe o sa pagod ng kanyang lola. Sinabi niyang oras na para mag-isip si Enzo para sa kanyang sariling kinabukasan. Ngunit ang mga salitang ito ay muling umalingaw-ngaw sa paligid at nakarating sa pandinig ni Melissa. Pasimpleng lumapit ang tsismosang ginang at nakisawsaw. Siningitan niya ang usapan, malakas na sinasabing napakaswerte naman ng binata dahil may mayamang inang babalik para iyahon ito sa hirap. Tumingin si Melissa kay Rosario sa kusina at sinabing sana ay wag nang maging hadlang ang matanda sa grasya na kumatok mismo sa kanilang pintuan. Tumalimang tingin ni Enzo kay Melissa pagkatapos ay bumalik ang kanyang paningin kay Patricia. Kinuha niya ang kahon ng iPhone at ang mamahaling rubber shoes. Naramdaman niya ang kinis at bigat ng mga ito. Lumiwanag ang mukha ni Patricia. Ngunit sa halip na magpasalamat o ngumiti, dahan-dahang lumakad si Enzo patungo sa malaking basurahan ng karinderya na naglalaman ng mga tirang buto ng isda, nabubulok na gulay at nagmamantikang sabaw. Bago pa man makapag-react si Patricia, itinaas ni Enzo ang kahon ng iPhone at ang mga puting sapatos. Tinitigan niya si Patricia ng diretso sa mga mata. Sa isang boses na puno ng pagkasuklam, sinabi niyang hindi niya kailangan ng mga laruang pambata para kalimutan ang 18 taon ng pag-abandona. Ibinagsak niya ang kahon ng cellphone at ang pares ng sapatos nang direkta sa loob ng maruming basurahan. Isang matalim na tunog ng pagbagsak ang umalingaw-ngaw habang ang mga mamahaling gamit ay lumubog sa mantika at nabubulok na basura. Ang puting sapatos ay agad na namantsahan ng itim na sabaw habang ang kahon ng telepono ay nabalot ng latak ng pagkain. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Si Melissa ay napatakip ng bibig. Sa sobrang gulat, halos mabitawan ang kanyang hawak na isda. Nanlaki ang mga mata ni Patricia. Ang kanyang mapagkunwaring ngiti ay napalitan ng matinding pagkagulat at inis. Nakanganga siyang nakatingin sa basurahan, hindi makapaniwala na ang mga bagay na binili niya gamit ang libo-libong piso ay tinapon lamang ng kanyang sariling dugo na parang walang kwentang kalat. Lumapit si Enzo kay Patricia. Ang tangkad ng binata ay nagbigay ng isang mapanindak na anino sa babae. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at sa isang tinig na naglalaman ng malamig na galit, pinaalalahanan niya itong hindi siya asong nabibili ng buto. Idinagdag niya na kung akala nitong mabubura ng isang cellphone at sapatos, ang mga gabing umiiyak siya sa gutom habang ang kanyang lola ay nagkakasugat-sugat ang mga kamay para lamang mapakain siya, nagkakamali ito ng inaakala. Tinapos niya ang kanyang pagsasalita sa pag-uutos kay Patricia na umalis at dalhin ang kanyang mga plastik na pangako sa impyerno dahil wala siyang inang nakikilala bukod sa babaeng nasa kusina. Nanginginig si Patricia. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sampalin ang binata sa pagkapahiyang idinulot nito sa kanya sa harap ng maraming tao, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nakita niya ang mga mapanuring tingin ng mga tao sa palengke. Alam niyang kapag gumawa siya ng eksena, mas lalo lamang mawawala ang kanyang pagkakataong makuha ang tiwala ni Enzo na siya namang kailangan niya para sa kanyang tunay na plano. Huminga siya ng malalim pilit na ibinabalik ang kanyang kalmado, ngunit may bahid ng puot na ekspresyon. Tiningnan niya si Enzo at sinabing sana ay huwag nitong pagsisihan ang pagtanggi sa pagkakataong iniaalok niya. Binalingan niya rin ng tingin ang tahimik na si Lola Rosario sa kusina at nangakong babalik siya
dahil hindi pa tapos ang kanyang laban. Mabilis na tumalikod si Patricia, hindi na nilingon ang mga gamit sa basurahan at naglakad pabalik sa kanyang SUV. Pagsara ng pinto, mabilis na umarangkada ang sasakyan papalayo. Nang mawala ang ingay ng makina, dahan-dahang lumapit si Enzo kay Lola Rosario. Nakita niya ang matanda na nakasandal sa pader, ang mukha ay nakayuko at tahimik na umiiyak. Niyakap ni Enzo ang matanda at ibinulong na hindi niya ito iiwan kailanman. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na paninindigan, nakikita niya ang patuloy na paglala ng sitwasyon at alam niyang ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa ginawang pagtapon ni Enzo sa mamahaling telepono at sapatos sa basurahan. Kung noong una ay hinahangaan ng ilan ang paninindigan ng binata, ngayon ay unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin sa barangay. Pumasok na sa eksena ang taktika ni Patricia at sa pagkakataong ito, mas mapanlinlang at mas mapanganib ang kanyang galawan. Hindi na siya gumamit ng pera o material na bagay ng direkta. Ginamit niya ang pinakamatalas na sandata sa komunidad, ang awa at ang presyur ng lipunan, hiya. Kinabukasan, imbes na dumiretso sa palengke, tumungo si Patricia sa opisina ng kapitan ng barangay. Suot niya ang isang simpleng puting blusa at maong walang alahas at may mga bahagyang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Sa harap ng mga opisyal at ng iilang tsismosang nakatambay sa labas ng hall, kabilang na si Melissa, nagdrama siya. Umiiyak niyang isinalaysay kung paano siyang pinagkaitan ng pagkakataong maging ina dahil sa pagkamakasarili ni Lola Rosario. Pinalabas niyang napilitan lamang siyang umalis noon dahil sa matinding pang-aapi ng pamilya ng asawa. At ngayon na may kakayahan na siyang bumawi, ayaw raw siyang palapitin ng matanda sa kanyang sariling anak. Ang kwentong ito na binalot ng mga artipisyal na paghikbi ay mabilis na kinain ng mga tao. Pagsapit ng hapon, ang mga bulong sa palengke ay naging mas malakas at mas mapanghusga. Nakakaawa naman pala yung nanay, anang isang mamimili habang bumibili ng ulam sa karinderya ni Rosario. Nagkamali lang nung bata, tapos ngayon, pinagkakaitan pang makabawi. Kaya nga, sagot ni Melissa mula sa kabilang pwesto, sinadyang lakasan ng boses. Ang tigas din kasi ng mukha niyang si Rosario. Gusto niya atang mamatay sa hirap yung bata dito sa palengke kaysa guminhawa doon sa Maynila. Ginagawang alipin yung apo para may tagabuhat siya ng kangkaldero. Narinig ito ni Enzo habang nagpupunas ng mesa. Ang kanyang mga panga ay nanigas sa galit, ngunit bago pa siya makalapit upang komprontahin si Melissa, naramdaman niya ang malamig at nanginginig na kamay ni Lola Rosario sa kanyang braso. Umiling ang matanda. Ang mga mata ni Rosario ay pagod na pagod, puno ng kirot ng isang taong hindi na kayang ipagtanggol ang sarili laban sa mundong mabilis humusga. Hinila siya ni Rosario pabalik sa kusina at sinabing huwag nang patulan dahil baka mas lalo lamang lumaki ang gulo. Gabi na nang makauwi sila sa kanilang maliit na bahay. Ang katahimikan ay nakakabingi, tangingihing ang huni ng mga insekto at ang malakas na pagtulo ng ulan mula sa butas nilang yero ang maririnig. Hindi makatulog si Enzo. Nakahiga siya sa manipis na banig sa sahig ng sala, nakatingin sa kisame. Ang mga salita ni Melissa ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang utak. Ginagawang alipin yung apo. Mamatay sa hirap. Bumangon siya upang uminom ng tubig nang mapansin niya ang liwanag mula sa maliit na bumbilya sa kusina. Dahan-dahan siyang naglakad at sumilip sa siwang ng pinto. Nakaupo si Lola Rosario sa isang maliit na bangko na gawa sa kahoy na kayuko sa ibabaw ng isang malaking palanggana. Sa kabila ng hating gabi at ng pagod sa buong araw kasalukuyan, itong naghuhugas ng daan-daang piraso ng kangkong at naghihiwa ng makakapal na karne ng baboy para sa iluluto bukas. Ngunit ang nakapagpatigil kay Enzo at tila bumasag sa kanyang dibdib
ay ang mismong anyo ng mga kamay ng kanyang lola. Sa liwanag ng mahinang ilaw, kitang-kita niya ang panginginig ng mga daliri ng matanda. Ang balat sa mga buko nito ay namumula at bahagyang nagdurugo dahil sa sobrang pagkababad sa sabon at tubig, samantalang ang mga kuko ay madilaw at nabubulok na dahil sa asido ng mga sangkap na araw-araw nitong hinahawakan. Tumigil si Rosario sa paghihiwa. Ibinaba nito ang kutsilyo at nakita ni Enzo kung paano pisil-pisilin ng matanda ang sariling mga braso, nakapikit at halatang umiinda ng matinding sakit. Pagkatapos ng ilang saglit, muling kinuha ni Rosario ang kutsilyo at ipinagpatuloy ang trabaho. Walang reklamo, walang tunog, tanging ang tahimik na pagpasan sa krus ng kahirapan. Napasandal si Enzo sa hamba ng pinto. Ang bigat ng pagkakasala ay tila isang malaking bato na dumiin sa kanyang dibdib. Totoo ba ang sinasabi ng mga tao? Totoo bang dahil sa kanya kaya naghihirap ng ganito ang nag-iisang taong nagmamahal sa kanya? Kung hindi niya ba itinapon ang pera at mga gamit ni Patricia, hindi na ba kailangang maghiwa ng matanda sa kalagitnaan ng gabi? Kung umalis na lang ba siya at sumama sa babaeng yon, gagaan kaya ang buhay ni Lola Rosario? Hindi niya nakayanan. Pumasok siya sa kusina. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng determinasyon. Paglapit niya, agad niyang kinuha ang kutsilyo mula sa kamay ni Lola Rosario. Nagulat ang matanda, tiningala siya nito at pilit na kinuha pabalik ang kutsilyo dahil marami pa raw siyang tatapusin bago mag-umaga. Hindi binitawan ni Enzo ang kutsilyo. Inilapag niya ito sa lamesa ng may diin. Lumuhod siya sa harap ng kanyang lola. Tiningnan ang mga sugatang kamay nito at sa isang boses na basag, nagtanong siya kung bakit hinahayaan ng matanda na magkaganoon ang kanyang katawan para lang sa kanya. Umiwas ng tingin si Rosario. Sinubukan nitong itago ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang apron, binibigyang katwiran na normal lamang ang mapagod at kasama sa buhay ang magbanat ng buto. Subalit hindi na nagpaawat si Enzo. Mahigpit niyang hinawakan ang parehong nanginginig na kamay ng kanyang lola at tinitigan ito ng diretso sa mata. Ang mga luha sa mga mata ng binata ay namumuo, puno ng pagkalito, sakit at matinding pagnanais na malaman ang katotohanan. Sinabi ni Enzo na alam niya. Sinabi niyang nabasa niya ang mga liham ni Roberto sa loob ng kinakalawang na kahon ng balikbayan. Sinabi niya na alam niyang hindi siya totoong anak ng kanyang nakagisnang ama at lalong hindi siya kadugo ng pamilyang ito. Namilog ang mga mata ni Rosario. Ang pagkabigla ay pumalit sa pagod sa kanyang mukha. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang matagal nang inilihim na katotohanan na pilit niyang pinoprotektahan sa loob ng 18 taon ay bigla na lamang lumabas mula sa bibig ng mismong batang pinangalagaan niya. Nagpatuloy si Enzo. Halos nagmamakaawa ang kanyang tinig habang hinihingi niya ang buong kwento. Tinanong niya kung sino ba talaga siya. Bakit napakatigas ng mukha ni Patricia na bumalik at umaktong parang walang nangyari, at higit sa lahat, kung ano ang nangyari sa lalaking sumira sa buhay ng kanyang pamilya, ngunit nagbigay sa kanya ng sariling buhay. Idinagdag pa ni Enzo na hindi niya maiintindihan kung bakit pinili pa rin siyang alagaan ni Rosario kahit na siya ang dahilan kung bakit lumayas ang nag-iisang anak nito. Tila pinarurusahan daw ng matanda ang sarili sa pagbubuhat ng krus na hindi naman sa kanya. Tumahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan mula sa bubong na bumabagsak sa isang lumang lata sa sahig at ang mabilis na paghinga ng dalawa. Dahan-dahang tinanggal ni Rosario ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ng kanyang apo. Tiningnan niya si Enzo, sinusuri ang mukha ng binata na ngayon ay puno ng mga tanong na hindi na maaaring takasan. Nakita niya ang mapusyaw na mata ni Enzo, ang matang kamukhang-kamukha ng lalaking dayuhan na naging sanhi ng lahat. Subalit nakita rin niya ang puso ng isang batang pinalaki niya sa pagmamahal.
Huminga ng malalim si Rosario. Ang kanyang boses nang magsalita, siya ay hindi nanginginig. Hindi natatakot kundi puno ng bigat ng 1,000 alaalang sadyang ibinaon. Sinabi niyang dahil alam na rin naman ng binata ang kalahati ng kwento, marahil ay oras na upang pakinggan nito ang buong katotohanan mula mismo sa bibig niya at hindi mula sa mga liham na isinulat ng isang taong nabalot ng galit at sakit. Inayos ng matanda ang kanyang pag-upo. Binaliwala niya ang mga hinihiwang gulay. Tumingin siya sa aandap-andap na ilaw ng kusina. Inaalala ang isang gabing halos 2 dekada na ang nakalipas. Ang gabi kung kailan ang isang maliit na sanggol na may kakaibang mata ay iniwan sa tabi ng mga rasyon ng gulay habang ang ina nito ay mabilis na tumakbo palayo kasama ang isang kasinungalingan. Ang paligid ng maliit na kusina ay tahimik liban sa malamlam na tunog ng pagpatak ng ulan sa bubungan at ang banayad na paghilik ng nakasinding posporo bago pinailaw ni Lola Rosario ang isang lumang gasera. Tumingin siya kay Enzo na nakaluhod pa rin sa kanyang paanan. Hinihintay ang mga salitang matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga peklat at kalyo ng kanyang mga kamay. Huminga ng malalim ang matanda. Ang kanyang boses na kadalasang matapang at puno ng awtoridad sa palengke ay naging mahina at puno ng kalungkutan. Sinimulan niya ang kwento hindi sa araw ng pag-alis ni Patricia, kundi sa araw kung kailan ito dumating sa kanilang buhay. Ayon kay Rosario, 20 taong gulang pa lamang si Patricia nang dalhin ito ni Roberto sa kanilang tahanan. Siya ay isang dalagang nagmula sa malayong probinsya naghahanap ng trabaho sa bayan ng San Isidro. Maganda ito, tahimik sa simula at mukhang inosente. Nakilala ito ni Roberto sa isang maliit na pabrika ng tela kung saan sila parehong nagtatrabaho. Nabighani agad ang kanyang anak sa gandang taglay ni Patricia at hindi nagtagal ay nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa munisipyo. Ngunit ang kasimplehan ng kanilang buhay ay hindi sapat para kay Patricia. Habang tumatagal, unti-unting lumabas ang tunay na kulay nito. Palagi itong nagrereklamo tungkol sa init ng kanilang bahay, sa amoy ng palengke na dumidikit sa damit ni Roberto at sa kawalan ng pera, pambili ng mga bagong damit at gamit na nakikita nito sa mga magazine. Ikinuwento ni Rosario kung paano nagdoble kayod si Roberto. Nagtatrabaho ito sa pabrika sa araw at nagdadrive ng tricycle sa gabi para lamang maibigay ang mga luho ng asawa. Ngunit tila isang butas na balde, si Patricia kahit anong ibigay sa kanya ay hindi napupuno. Ang lahat ay nagbago nang magsimulang magtrabaho si Patricia bilang isang receptionist sa isang bagong tayong resort sa kabilang bayan. Doon niya nakilala si Douglas, isang mayamang dayuhang negosyante na madalas magbakasyon sa Pilipinas. Si Douglas ay matanda na kay Patricia, ngunit may kakayahan itong ibigay ang lahat ng material na bagay na pinapangarap ng huli. Napansin ni Rosario ang mga pagbabago. Ang pag-uwi ni Patricia ng 10 oras ng gabi ang mga bagong alahas na hindi naman kayang bilhin ni Roberto at ang amoy ng mamahaling pabango ng lalaki na madalas dumikit sa mga damit nito. Sinubukan niyang kausapin si Roberto tungkol dito, ngunit ang kanyang anak ay bulag sa pag-ibig. Pinili nitong maniwala sa mga kasinungalingan ng asawa na galing daw sa mga tip ng mga dayuhang customer ang mga binibiling gamit. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ayon kay Rosario ay nang magbuntis si Patricia. Masayang-masaya si Roberto, inakalang ang bata ang magpapatibay sa kanilang pamilya. Subalit nang ipanganak si Enzo ang katotohanan ay hindi na maaaring itago. Ang bata ay may maputing balat, matangos na ilong at mapusyaw na kulay ng kape sa mga mata. Isang pisikal na patunay na hindi dugo ni Roberto ang nananalaytay sa ugat nito. Tiningnan ni Rosario si Enzo habang ikinukwento ito. Wala siyang nakitang pandidiri sa sarili niyang mga mata. Sa halip tanging sakit para sa kanyang anak na si Roberto ang naghari noon.
Gumuho ang mundo ni Roberto. Hindi nito matanggap ang panloloko ni Patricia, ngunit higit sa lahat, hindi nito kayang saktan ang sanggol. Isang gabi matapos ang isang matinding pag-aaway, nangyari ang hindi inaasahan. Dito naputol ang boses ni Rosario. Tumingala siya upang pigilan ang nagbabadyang luha. Ikinuwento niya ng detalyado ang gabi ng pag-abandona. Umuulan din noon ng malakas. Madaling araw nang magising si Rosario dahil sa walang tigil na pag-iyak ng isang sanggol. Paglabas niya sa sala, wala si Patricia, wala si Roberto. Ang natagpuan niya lamang ay si Enzo, nakabalot sa isang manipis na tuwalya, inilapag sa ibabaw ng isang lumang basket ng mga repolyo malapit sa pinto ng kusina. Walang sulat, walang paliwanag. Tanging ang ugong ng sasakyan na palayo sa labas ang kanyang narinig, ang sasakyan ni Douglas kasama si Patricia. Makalipas ang ilang araw dumating si Roberto lasing at wasak ang pagkatao. Hindi nito makayanan ang kahihiyan. Ang lalaking minsang naging mabuting haligi ng tahanan ay naging isang anino ng kalungkutan. Umalis si Roberto, makalipas ang ilang buwan bitbit ang kaunting gamit, patungo sa Mindanao upang takasan ang mga tsismis at ang pamaskang mukha ng batang nagpapaalala sa kanya ng pagtataksil ng kanyang asawa. Ang mga liham na nabasa ni Enzo ay ang mga huling ugnayan nito bago tuluyang nawalan ng komunikasyon. Tahimik na nakinig si Enzo. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang inang si Patricia ay hindi lamang siya iniwan dahil sa hirap. Itinapon siya nito na parang basura sa ibabaw ng mga gulay para sumama sa ibang lalaki. Tinanong ni Enzo sa isang nanginginig na tinig kung bakit kinupkop pa rin siya ng matanda. Gayong siya ang naging mitya ng pagkasira ng pamilya nito. Bakit tinanggap pa rin siya ni Rosario kahit na ang mukha niya ay mukha ng dayuhang sumira sa buhay ng kanyang amang si Roberto. Pinunasan ni Rosario ang kanyang mga kamay sa apron at marahang inabot ang mukha ni Enzo. Ang magaspang niyang palad ay nagbigay ng isang pamilyar na init na pumapawi sa panlalamig ng binata. Tinitigan ng matanda ng diretso si Enzo at sinabing ang kasalanan ng mga magulang ay hindi kailanman nagiging kasalanan ng anak. Nang kunin niya si Enzo mula sa malamig na basket ng repolyo at yakapin, naramdaman niya ang tibok ng puso ng isang inosenteng buhay. Hindi siya isang dayuhan para kay Rosario. Siya ay isang batang kailangang mahalin ng higit pa sa normal na pagmamahal dahil ipinanganak siya sa mundong walang nagmamay-ari sa kanya. Ipinaliwanag ni Rosario na ang dugo ay hindi lamang ang nag-uugnay sa pamilya, kundi ang sakripisyo, ang pawis at ang araw-araw na pagpili na huwag sumuko. At kahit kailan sa 18 taon, hindi pinagsisihan ng matanda ang desisyon nitong angkinin siya bilang sariling apo. Hindi napigilan ni Enzo ang pag-iyak. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa tuhod ng matanda at humagulgol na parang bata. Ang lahat ng galit at pait na nadarama niya para sa kanyang sarili ay unti-unting napalitan ng isang malalim na paggalang at matinding pagmamahal para sa babaeng nag-alay ng buhay nito upang siya ay mabuhay. Nang humupa ang kanyang pag-iyak, nag-angat ng ulo si Enzo. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang laylayan ng kanyang t-shirt. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago. Wala na ang kalituhan ng isang binatilyo. Ang pumalit ay ang determinasyon ng isang lalaking handang ipaglaban ang kanyang tahanan. Sinabi ni Enzo na hindi na mahalaga kung sino ang umalis dahil ang tangi niyang ina ay ang babaeng nasa kanyang harapan. Idinagdag niya ng may pagdiin sa bawat salita na hindi niya hahayaang sirain muli ni Patricia ang natitira nilang kapayapaan. Ano man ang plano ng babaeng iyon, bukas buong tapang itong haharapin ng binata at sisiguraduhin niyang hindi na kailanman makakatuntong pa ang paa nito sa kanilang buhay. Ang umaga ay sumapit ng may dalang kakaibang tensyon sa palengke ng San Isidro.
Ang langit ay makulimlim, nagbabanta ng isang malakas na pagbuhos ng ulan na tila sumasabay sa mabigat na atmosfera sa paligid ng karinderya ni Lola Rosario. Sa kabila ng pag-uusap nila kagabi, pinilit pa rin ng matanda na magbukas ng pwesto. Ayon sa kanya, hindi sila maaaring magtago sa sarili nilang teritoryo. Kung babalik si Patricia, haharapin nila ito nang nakataas ang noo. 10:00 pa lamang ng umaga, nang muling pumunit sa ingay ng palengke ang ugong ng pamilyar na itim na SUV. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Patricia. Pagbaba niya ng sasakyan, kasunod niya ang isang lalaking nakasuot ng formal na barong Tagalog, may bitbit na itim na maleta, at halatang hindi sanay sa putikang daan ng palengke. Isa itong abogado. Ang mga tao ay napatigil sa kanilang mga ginagawa. Si Melissa, na kasalukuyang nagkikilo ng isda, ay mabilis na nagpunas ng kamay sa kanyang apron at umusog palapit upang makasagap ng balita. Maging ang mga kumakain sa karinderya ay napatayo nang makita ang seryosong ekspresyon ng dalawang bagong dating. Dire-diretsyong naglakad si Patricia patungo sa pwesto. Wala na ang mapagkunwaring ngiti at ang malambing na tono ng boses na ginamit niya noong mga nakaraang araw. Ang kanyang mukha ay matigas, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng awtoridad. Tumayo si Enzo mula sa paghuhugas ng pinggan, pinunasan ng kanyang mga basang kamay at humarang sa pagitan ni Patricia at ng kusina kung nasaan si Lola Rosario. Tinitigan niya ang kanyang ina ng may matalim na babala. Walang pagbati, inutusan agad ni Patricia ang kanyang abogado na ilabas ang mga dokumento. Binuksan ng lalaki ang kanyang itim na maleta, kumuha ng isang makapal na folder na kulay kape at inilapag ito sa ibabaw ng kalilinis pa lamang na mesa. Ibinuka ni Patricia ang folder, nagpapakita ng ilang pahina ng mga legal na papeles na may mga selyo at pirma. Sa isang malamig at nag-uutos na tono, sinabi ni Patricia na tapos na ang oras ng pagmamakaawa. Itinuro niya ang mga papeles at ipinaliwanag na iyon ay mga dokumento para sa formal na paglipat ng kustodya. Bagamat 18 taong gulang na si Enzo, kailangan pa rin niya ang pirma ni Rosario bilang opisyal na tagapag-alaga nito upang mapabilis ang pagkuha ng pasaporte at visa paalis ng bansa. Narinig ito ni Rosario mula sa kusina. Lumabas ang matanda, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa paghihiwa, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid. Tiningnan niya ang mga papeles sa mesa, pagkatapos ay itinaas ang kanyang paningin kay Patricia. Tinanong ng matanda kung bakit ganoon na lamang ang pagpupumilit nitong kunin ang batang itinapon na niya sa ibabaw ng gulayan. Halos 2 dekada na ang nakalipas. Sinabi ni Rosario na walang ina na bigla na lamang lilitaw at magmamadaling ilayo ang kanyang anak, lalo na kung ang anak mismo ay ayaw sumama. Umiling si Patricia at nagpakawala ng isang mapangutyang tawa. Sinabi niyang wala siyang panahong makipagdrama sa matanda dahil may flight silang kailangang habulin patungong Amerika sa susunod na linggo. Idinagdag pa niyang hindi niya kailangan ang permiso ni Rosario. Kailangan lamang niya ang pirma nito upang masunod ang proseso. Inalok muli ni Patricia ang perang pambayad, isang makapal na tseke na may halagang sapat upang makabili sila ng bagong bahay at lupa. Nanginig ang panga ni Enzo. Tiningnan niya ang tseke at ang mga legal na dokumento. Bakit kailangang magmadali? Bakit may visa at pasaporte na agad? Bakit umabot pa sa pagdadala ng abogado? Ang mga tanong na ito ay nagtulak kay Enzo na kumilos. Habang nagsasalita ang abogado at ipinapaliwanag ang mga legal na terminolohiya kay Rosario, mabilis na hinablot ni Enzo ang folder mula sa mesa. Napasigaw si Patricia at pilit na inagaw pabalik ang mga dokumento, ngunit mas mabilis at mas malakas ang binata. Humarang si Enzo at mabilis na binasa ang mga nakasulat na papel. Karamihan sa mga pahina ay nakasulat sa wikang Ingles. Sa tulong ng kanyang mataas na marka sa eskwelahan,
Mabilis niyang naintindihan ang nilalaman nito. Habang nagbabasa, napansin niya ang isang partikular na dokumento na nakasingit sa likod ng mga papeles ng kustodya. Ito ay isang dokumentong may letterhead mula sa isang law firm sa Estados Unidos. Ang mga mata ni Enzo ay nanlaki nang mabasa niya ang mga salita, Trust Fund Disbursement, DNA Paternity Confirmation, at ang pangalang Douglas Miller. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang pagkabigla sa dibdib ni Enzo ay napalitan ng matinding pandidiri at puot. Binasa niya ng malakas ang nilalaman ng huling papel upang marinig ng lahat ng nakapaligid, lalo na ng mga tsismosang patuloy na nanonood. Sinabi niya ng malakas na ayon sa dokumento, si Douglas Miller ay may malubhang sakit at naghahanap ng tagapagmana ng kanyang yaman na nakalagak sa isang trust fund. Ngunit bago makuha ang pera, kinakailangan munang mapatunayan ang pagiging lehitimong anak sa pamamagitan ng DNA test. At ang nag-iisang tatanggap ng perang iyon kapag natukoy ang pagkakakilanlan ng bata ay ang kanyang ina, si Patricia. Tumingin si Enzo kay Patricia. Ang mukha ng babae ay biglang namutla na, parang binuhusan ng yelo. Nawala ang kanyang awtoridad. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot na nabisto ang kanyang tunay na motibo. Iniangat ni Enzo ang dokumento sa ere, ipinapakita sa mga tao sa palengke. Sa isang umaalingaw-ngaw at matapang na boses, ibinunyag niya sa buong San Isidro ang rason kung bakit biglang umuwi ang inang nag-abandona sa kanya. Sinabi niya na hindi siya binabalikan dahil sa pangungulila at lalong hindi dahil nasta nitong bumawi. Itinuro niya ng tuwiran si Patricia at isinigaw ang nakakadurog na katotohanan, kailangan lamang siya nitong iuwi sa Amerika dahil siya ang susi upang makuha nito ang milyon-milyong dolyar mula sa namamatay nitong dayuhang asawa. Siya ay hindi isang anak para kay Patricia, kundi isang tiket upang magkamal ng yaman. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga matang kanina ay nakatingin kay Enzo na may halong awa at paghusga ay napalitan ng pagkasuklam patungo kay Patricia. Maging si Melissa ay napanganganga at hindi makapagsalita. Ang kwento ng kawawang ina na ipinagkalat ni Patricia kahapon ay mabilis na gumuho at napalitan ng katotohanan ng isang sakim at walang pusong babae. Napatigil ang abogado, halatang hindi alam kung paano dedepensahan ang sarili nitong kliyente laban sa ganoong klaseng ebidensya. Sinubukan ni Patricia na magsalita. Pautal-utal siyang nagpaliwanag, sinasabing ginagawa niya lamang yon para sa kanilang magandang kinabukasan na hindi masamang kunin ang perang nararapat para sa kanila. Pilit siyang lumapit upang hawakan ang braso ni Enzo. Nagmamakaawa na intindihin ang kanyang sitwasyon dahil hirap na rin siya sa buhay simula nang magkasakit ang asawa niya. Subalit mabilis na iniwas ni Enzo ang kanyang braso, tila nadidiri sa hawak nito. Ibinagsak niya ang folder pabalik sa mesa nang buong lakas lumikha ng isang matalim na lagitik. Tinitigan ni Enzo si Patricia. Sa isang kalmado, ngunit mapanganib na tinig, sinabi niyang mas nanaisin pa niyang maghugas ng maruruming pinggan habang buhay kaysa maging kasangkapan ng kasakiman ng babaeng walang ibang ginawa kundi ang mang-iwan. Ipinagdiinan niyang walang pera sa mundo ang makakabili ng kanyang kaluluwa at lalong walang dokumento ang makakapagpabago sa katotohanang matagal na siyang namatay bilang anak nito sa mismong araw na iniwan siya nito sa basket ng mga repolyo. Ang katahimikan sa palengke ay nakakabingi binasag lamang ng mahihinang paghikbi ni Lola Rosario mula sa kusina, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagmamalaki sa apong hindi nagpasindak sa kumikinang na pangako ng pera. Ang pagkabisto sa tunay na motibo ni Patricia ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong palengke ng San Isidro. Ang mga taong kanina lamang ay nagbubulungan tungkol sa kawawang ina ay ngayon ay nakatingin kay Patricia ng may lantad na pagkasuklam.
Ang kahihiyan ay isang lason na mabilis kumalat at ang mukha ni Patricia ay naging singpula ng siling labuyo dahil sa pinaghalong galit at kahihiyan. Nawala na ang kanyang pekeng pagpapakumbaba at ang artipisyal na pag-iyak. Ngayon ang lumabas ay ang tunay na kulay ng kanyang ugali, isang babaeng desperado at walang pakialam sa sasabihin ng iba. Sa sobrang galit na wala siya sa tamang pag-iisip, inihagis niya ang kanyang mamahaling bag sa mesa at sumigaw itinuturo si Lola Rosario sa kusina. Sinabi niya na matanda na ang lola ni Enzo Hukluban at walang kayang ibigay kundi amoy ng pawis at mantika. Ininsulto niya ang karinderya, tinawag itong isang maruming lungga na nababagay lamang sa mga daga. Sinabi niyang kung mananatili si Enzo doon, mamatay itong mahirap naghuhugas ng pinggan at walang mararating sa buhay tulad ng duwag niyang ama na si Roberto na nagtago na lamang sa Mindanao dahil hindi kayang harapin ang katotohanan. Ang pagbanggit sa pangalan ni Roberto ay ang huling patak na nagpaapaw sa pasensya ni Lola Rosario. Lumabas ang matanda. Mula sa kusina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sumigaw siya pabalik kay Patricia sinasabing huwag na huwag nitong babanggitin ang pangalan ng kanyang anak na sinira nito ang buhay. Subalit mas malakas ang boses ni Patricia. Puno ng puot lumapit siya kay Enzo at marahas na hinawakan ang braso ng binata. Nagpumiglas si Enzo. Itinulak niya ang ina palayo, ngunit mas mahigpit ang kapit nito. Pilit siyang hinihila ni Patricia palayo sa pwesto. Halika na! Sigaw ni Patricia. Aalis tayo sa impyernong ito. Hindi kita hahayaang mabulok dito, kasama ng matandang yan. Agad na humarang si Lola Rosario. Ginamit niya ang kanyang maliit, ngunit matatag na katawan upang pigilan si Patricia. Ngunit dahil sa tindi ng galit, nawala na sa isip ni Patricia ang paggalang. Sa isang marahas na kilos, itinulak niya ng buong lakas ang matanda. Nawalan ng balanse si Lola Rosario. Tumama ang kanyang likod sa gilid ng isang mesa bago siya bumagsak sa sahig kasama ang ilang plastik na upuan na gumawa ng isang malakas na kalabog. Napasigaw sa sakit ang matanda nang maipit ang kanyang braso sa ilalim ng isa sa mga nabuwal na silya. Ang eksenang yon ay nagmistulang isang mitsa na nagsindi ng isang dinamita sa loob ni Enzo. Ang kaninang pinipigilan niyang galit ay biglang sumabog nang makita niyang nakahandusay at nasasaktan ang nag-iisang taong nagaruga sa kanya. Walang hiya ka. Ang sigaw ni Enzo ay umaling-awngaw sa buong palengke, puno ng matinding puot na hindi pa naririnig mula sa kanya. Mabilis niyang tinulak si Patricia palayo na siyang ikinabigla ng babae. Tumakbo si Enzo sa gilid ng kusina kung saan nakalagay ang isang malaking plastic na drum na puno ng pinaghugasang tubig ng mga plato, isang malabong likido na may mga lumulutang na kanin tira-tirang sabaw at bula ng sabon. Walang pag-aalinlangan kinuha ni Enzo ang isang malaking tabo na nakasawsaw doon. Lumingon siya kay Patricia na kasalukuyang nag-aayos ng kanyang gusot na damit. Mabilis na lumapit si Enzo at sa harap ng daan-daang ng lalaking mata ng mga tao sa palengke, ibinuhos niya ang buong laman ng tabo nang direkta sa ulo ni Patricia. Ang maruming tubig ay dumaloy sa kanyang mamahaling buhok, sa kanyang mukha pababa, sa kanyang sutlang blusa at tumulo hanggang sa kanyang sapatos. Ang mga piraso ng kanin at gulay ay dumikit sa kanyang buhok at balat. Ang amoy ng pinaghugasang pinggan ay biglang kumapit sa kanyang buong katawan. Natigilan ang lahat, maging ang abogado ni Patricia ay napaatras sa gulat at pandidiri. Napatanga si Patricia hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang nanginginig na mga kamay. Naramdaman niya ang malagkit na likido sa kanyang balat, ang mga butil ng kanin sa kanyang buhok. Ang kahihiyan ay higit pa sa anumang sakit na kanyang naramdaman. Lumapit si Enzo kay Patricia. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tumigil siya sa harap ng babae. Ang kanyang mga mata
ay tila dalawang nagbabagang uling. Sa isang boses na mababa, ngunit nanginginig sa galit, sinabi niya na ang tubig na yon ay sagisag ng lahat ng hirap na pinagdaanan ng kanyang lola. Sa loob ng 18 taon, bawat patak ay isang gabi ng puyat, bawat bula ay isang patak ng pawis, at bawat piraso ng kanin ay isang butil ng sakripisyo. Itinuro niya ang nakahandusay na si Rosario na kasalukuyang tinutulungan ng ilang mamimili na tumayo. Ipinagdiinan ni Enzo na hinding-hindi niya ipagpapalit ang babaeng iyon kahit sa lahat ng ginto at dolyar sa mundo. Pagkatapos ay itinuro niya ang daan palabas ng palengke. Sa isang nag-uutos na tono, sinabi niya na pulutin ni Patricia ang dignidad na natitira sa kanya at umalis bago pa niya makalimutan na babae ito at mas malala pa ang gawin niya. Ang pananahimik sa palengke ay nabasag ng mga bulungan ng pagsang-ayon mula sa mga tao. May ilan na pumalakpak habang ang iba ay nagbubulungan tungkol sa kung gaano kawalang puso si Patricia. Si Melissa, na kanina lamang ay numero 1 kakampi ng babae, ay tahimik na bumalik sa kanyang pwesto at nagkunwaring nag-aayos ng paninda, ayaw ng madamay sa gulo. Hindi makapagsalita si Patricia. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit, kahihiyan at pagkapahiya. Tiningnan niya si Enzo, pagkatapos ay ang mga taong nakapaligid sa kanya lahat ay nakatingin ng may paghusga. Ang kanyang plano, ang kanyang kayamanan, ang lahat ay gumuho sa isang iglap dahil sa isang tabo ng maruming tubig. Alam niyang talo na siya. Walang anumang salita ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nahulog hindi dahil sa legal na dokumento, kundi dahil sa isang simpleng kilos ng pagtatanggol na nagmula sa isang pusong puno ng pagmamahal at utang na loob. Ang kahihiyan ni Patricia ay parang isang mabahong usok na kumalat sa buong palengke. Basang-basa at amoy panis na katayo siyang nanginginig sa gitna, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding puot na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mukha na kanina'y namumutla ngayon ay naging isang maskara ng purong galit. Ang mga mata niya'y nanlilisik, tila handang manibasib. Sa halip na tumakbo palayo, mas lalo siyang nagalit. Sumigaw siya, ang kanyang tinig ay basag at puno ng pagbabanta. Hindi na niya inatake si Enzo o si Rosario. Sa halip ibinaling niya ang kanyang galit sa nag-iisang tao na hindi na kayang ipagtanggol ang sarili, si Roberto. Kaya pala ganyan kakatigas. Sigaw niya kay Enzo. Nagmana ka sa duwag mong ama. Si Roberto, isang inutil na lalaking walang ibang ginawa, kundi ang takasan ang responsibilidad niya. Nagtago sa Mindanao na parang isang daga dahil hindi niya kayang harapin na mas may kakayahan ang ibang lalaki kaysa sa kanya. Walang silbi mahina. Ang bawat salita ay parang isang matalim na punyal na direktang tumama sa puso ni Lola Rosario. Kahit gaano kasakit ang pag-abandona ni Roberto, nanatili pa rin itong kanyang nag-iisang anak sa mata ng matanda. At ang marinig, ang pangalan nito na nilalapastangan sa harap ng maraming tao, lalo na mula sa bibig ng babaeng naging sanhi ng kanyang pagkasira, ay isang bagay na hindi na niya kayang palampasin. Isang kakaibang lakas ang bumuhos sa katawan ni Lola Rosario. Ang sakit sa kanyang braso ay biglang nawala. Ang pagod sa kanyang mga binti ay napalitan ng determinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakaupo, tinanggal ang pagkakaalalay ng mga tumulong sa kanya at naglakad patungo kay Patricia. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit matatag. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ang bawat hakbang niya ay tila nagdadala ng bigat ng 18 taon, ng tiniis na sakit, puyat, gutom at pangungutya. Nang makalapit siya kay Patricia, hindi niya ito sinigawan. Hindi siya nakipagtalo. Itinaas lamang niya ang kanyang kanang kamay, ang kamay na puno ng kalyo, ang kamay na naghugas ng libu-libong plato, ang kamay na nagmasa ng daan-daang kilo ng harina.
At sa isang mabilis at malakas na kilos, idinampi niya ito ng buong lakas sa mukha ni Patricia. Isang matunog na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong palengke. Napakalakas nito na tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng ilang segundo. Napalingon ang mukha ni Patricia. Ang kanyang buhok na basa pa rin ng maruming tubig ay lumipad at tumama sa kanyang sariling pisngi. Isang matingkad na pulang marka ng palad ni Rosario ang agad na lumitaw sa kanyang maputing balat. Natigilan si Patricia. Napahawak siya sa kanyang pisngi. Hindi makapaniwala sa ginawa ng matandang babae na palagi niyang minamaliit. Napatingin siya kay Rosario na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Sa isang boses na nanginginig ngunit puno ng diin nagsalita si Lola Rosario. Wala kang karapatang yurakan ang pangalan ng anak ko. Anya, maari mong sabihin ang lahat ng masasamang bagay tungkol sa akin. Tanggap ko. Pero ang anak ko na sinira mo ang buhay at piniling talikuran dahil sa iyong kasakiman. Hindi ko yan palalampasin. Tinitigan ni Rosario si Patricia ng diretso sa mata. Ang sampal na yan, pagpapatuloy niya ay hindi para sa akin. Iyan ay para sa 18 taon ng paghihirap sa bawat patak ng luha ng anak ko at sa bawat gabing nagdasal ako na sana ay bumalik ka bilang isang tunay na ina, hindi bilang isang ganid na buwitre. Ang mga salitang yon kasama ng bigat ng sampal ay tuluyang bumasag sa natitirang tapang ni Patricia. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkabigla at sa huli ng pagkatalo. Wala na siyang maisagot. Tinalo siya hindi ng lakas, kundi ng moral na bigat ng kanyang mga kasalanan. Lumapit si Enzo sa kanyang lola at marahang inakbayan ito. Humarap siya kay Patricia na nakatayo pa ring tulala. Ang kanyang tingin ay hindi na galit. Ito ay puno ng awa at pagkasuklam. Narinig mo ang lola ko, sabi ni Enzo sa isang mahinahon ngunit matatag na tinig. Para sa akin tapos na ang usapang ito. Hindi ko kailangan ng ina na ang tanging alam ay magbilang ng pera. Tumingin siya sa mga mata ni Patricia at sinabi ang mga huling salita na tuluyang wawasak sa anumang pag-asa nito. Ang tunay na ina ay hindi lang basta nagbubukas ng hita para magluwal ng anak. Deklara niya, ina ko ang nagbanat ng buto, para sa akin hindi ang babaeng nagbukalang ng binti. Ang pangungusap na yon ay bumaon ng malalim hindi lamang kay Patricia, kundi sa lahat ng nakarinig. Iyon ang katotohanang hindi matutumbasan ng anumang yaman o legal na dokumento. Nanginginig na tumalikod si Patricia. Hindi na niya tiningnan ng abogado na tahimik na kinuha ang folder at mabilis na sumunod sa kanya. Naglakad siyang palayo, ang bawat hakbang ay mabigat sa kahihiyan. Sumakay siya sa SUV. Sa huling pagkakataon, sumulyap siya pabalik sa karinderya, sa matandang babae at sa binatang magkayakap. Sa mga mata ni Patricia isang realisasyon, ang unti-unting lumitaw na wala sa kanya ang isang bagay na hindi niya kailanman pag-aari. Umarangkada ang sasakyan, nag-iwan ng alikabok at katahimikan. Walang nagsalita sa palengke. Ang mga tao ay tahimik na bumalik sa kani-kanilang mga gawain, ngunit may dalang bagong paggalang sa maglolang hindi nagpasindak. Niyakap ng mahigpit ni Enzo si Lola Rosario. Naramdaman niya ang panginginig ng matanda, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Ibinulong niya sa kanyang lola na tapos na ang lahat at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lola Rosario. Isang ngingiting nagsasabing, sa wakas, nahanap na nila ang kanilang kapayapaan. Matapos ang maingay na pag-alis ni Patricia, ang palengke ng San Isidro ay dahan-dahang bumalik sa dati nitong ritmo. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga ordinaryong tawaran. Ang mga mapanuring tingin ay naging mga simpleng pagbati at ang karinderya ni Lola Rosario ay muling naging isang kanlungan para sa mga gutom na trabahador, hindi isang entablado ng drama.
Ang itim na SUV ay hindi na muling nagpakita at ang pangalan ni Patricia ay unti-unting nabaon sa limot, naging isang kwentong bayan na lamang sa mga eskinita ng bayan. Ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa paligid, kundi sa loob mismo ng maliit na pamilya ni Rosario at Enzo. Kinabukasan gumising si Lola Rosario bago pa man tumilaok ang mga manok gaya ng kanyang nakagawian. Subalit pagdating niya sa kusina, natagpuan niya si Enzo na gising na nakasuot ng apron at kasalukuyan ng naghihiwa ng mga gulay. Sa kalan ay kumukulo na ang isang malaking kaldero ng sinangag. "Ako na po rito, La," sabi ni Enzo nang may ngiti. Hindi man lang tinitingala ang lola. "Magkape na lang po kayo. Kailangan nyo nang magpahinga." Sinubukan ni Rosario na tumutol. Sanay siyang kumilos at ang ideya ng pag-upo lamang habang may nagtatrabaho para sa kanya ay bago at hindi komportable. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang apo, isang malalim na pag-unawa ang pumuno sa kanyang puso. Ito ang paraan ni Enzo para bumawi. Ito ang kanyang paraan para sabihing siya naman ang mag-aalaga. Kaya sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umupo si Lola Rosario sa isang silya sa gilid humigop ng mainit na kape at pinanood ang kanyang apo na gumalaw sa kusinang naging saksi sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Naging mas maagap si Enzo. Siya na ang nagbubuhat ng mabibigat na kaldero papunta sa palengke. Siya na ang nag-aasikaso sa mga parokyano tuwing kasagsagan ng tanghalian. Tinuruan siya ni Rosario kung paano timplahin ang mga sikat niyang ulam at mabilis na natuto ang binata. Isang hapon, habang nagliligpit sila ng pwesto at papalubog na ang araw, naglalatag ng isang ginintuang kulay sa buong palengke. Tahimik na tinanong ni Enzo ang isang katanungang matagal na niyang gustong malaman. "La," simula niya habang nagpupunas ng mesa. "Naisip niyo po ba kahit minsan? Naihatid ako sa bahay ampunan nung mga panahong sobrang hirap na po talaga." Tumingin si Rosario sa malayo sa mga nag-uwi ang tao. Umiling siya ng dahan-dahan. "Hindi amo," sagot niya. "Dahil sa gabing iniwan ka sa akin, hindi lang ikaw ang naligtas. Iniligtas mo rin ako." Ikinuwento niya na matapos umalis si Roberto, nawalan na siya ng ganang mabuhay. Ngunit ang pag-iyak ng isang sanggol sa gabi, ang pangangailangan nitong pakainin at paliguan ang maliliit na kamay na kumakapit sa kanyang daliri. Iyon ang mga bagay na pumilit sa kanyang bumangon araw-araw. Si Enzo ang naging dahilan niya para patuloy na lumaban. Hindi siya pabigat. Siya ang kanyang naging angkla. Naluha si Enzo sa narinig. Sa unang pagkakataon, lubos niyang naunawaan na ang kanilang relasyon ay hindi lang tungkol sa pag-aalaga, kundi tungkol sa pagbibigayan ng lakas sa isa't isa. Lumipas ang mga buwan. Nakapasa si Enzo sa entrance exam ng State College sa kanilang probinsya. Kumukuha ng kursong Business Administration. Sa umaga, tinutulungan niya ang kanyang lola. Sa karinderya at sa hapon ay pumapasok siya sa klase. Ang pangarap niyang palaguin ang kanilang maliit na kainan ay nagsisimula ng magkaroon ng anyo. Isang araw, habang abala si Enzo sa pag-aasikaso ng mga kumakain, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Si Melissa, ngunit sa halip na mangutya, may dala itong isang bayong ng mga sariwang isda bilang alay. Nahihiya siyang humingi ng tawad sa lahat ng kanyang nasabi. Inamin niyang naging bulag siya sa kinang ng pera at hindi nakita ang tunay na halaga ng pamilya. Tinanggap ni Enzo ang paumanhin ng walang pag-aalinlangan. Ang pagpapatawad tulad ng pagmamahal na itinuro ng kanyang lola ay isang pagpili. Ang huling eksena ng kwento ay hindi enggrande. Ito ay isang ordinaryong umaga sa karinderya ni Rosario. Ang araw ay sumisikat nagbibigay liwanag sa abalang palengke. Si Lola Rosario ay nakaupo sa isang silya sa gilid nagbabalat ng bawang habang nakangiting pinapanood ang kanyang apo.
Si Enzo, suot ang apron ng kanyang lola, ay abalang-abala sa pagkuha ng order at paghahain ng pagkain. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at sanay na puno ng kumpiyansang hindi nakikita noon. Ang kanyang mga mata na dati puno ng kalituhan ngayon ay nagniningning sa layunin at pag-asa. Isang batang babae marahil ay mga 7 taong gulang ang lumapit sa kanya, dala ang ilang barya. Umorder ito ng isang kanin na may sabaw. Ngumiti si Enzo, binigyan ang bata ng isang malaking mangkok ng pagkain at dinagdagan pa ito ng isang piraso ng pritong manok. "Sobra na po ito, kuya," sabi ng bata. Ginulo ni Enzo ang buhok ng bata. "Okay lang yan. Regalo ko sa'yo." Sagot niya, naaalala ang mga panahong siya naman ang binibigyan ng sobra ng kanyang lola. Habang pinapanood ni Rosario ang tagpong iyon, isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi na mahalaga kung kaninong dugo ang dumadaloy sa mga ugat ni Enzo. Hindi na mahalaga ang mga multo ng nakaraan. Ang pamilya na pagtanto niya ay hindi natutukoy sa dugo na nag-uugnay sa mga tao, kundi sa mga kamay na hindi bumibitaw sa gitna ng unos. Ito ay nasusukat sa mga sakripisyong hindi kailanman isinumbat at sa pag-ibig na nananatiling tapat kahit walang kapalit. Sa ilalim ng maingay na bubong ng palengke sa gitna ng amoy ng bawang at sinigang na hanap ni na Rosario at Enzo ang kanilang tunay na yaman, hindi sa dolyar o sa trust fund, kundi sa isang maliit na karinderya na itinayo sa pundasyon ng walang sawang pagmamahal. At sa bukang liwayway na yon, alam nilang sapat na yon, higit pa sa sapat.